panig ang mga senator justices, I think it will not totally be the vote that we will see pag-abot sa panahon na kinahanglan pagbotohan na gyud kining impeachment trial. Basig makahatag gamay nga idea, spekulasyon tingali, but you know, between now and the day na kinahanglan magboto ang mga senators, anything can happen and they can always change their mind. Congressman Carlo, unsay kasulti nimo nining gingon nga piki kuno ang mga dokumento gikan sa bangko nga gipresentar sa prosecutors diya sa impeachment trial? Sa tanaw na ako, Zalds, you know, ako, tingin ko lang to, no, I have not really seen the documents, pero ako, ang opinion lang nako ani, sa tanaw na ako, dili to siya peke. I think it is probably an authentic reproduction gikan dito sa specimen and specimen signature card of application form. Kay kung peke pa to siya, ngano nakaproduce lagi siya og sakto nga numero sa account numbers. Diba? I think ang nahitabo lang gyud ani, it is what nganong na-stack up ta din hin, no? Pila nakaadlaw ta nagatutok din is because naipit ang mga bank officers, syempre. Kay nagkaroon gyud og leakage. Diba? Kay kagahapon nakita nato na bisan si dili lang diay si Congressman Umali ang dunay kopya aning dokumento, kundi bisan pa man si Congressman Bolet Banal duna po'y gigunitan nga dokumento. And then silang duha nagasulti, nagaingon na kining mga dokumento gihatag lang sila sa mga anonymous sources. Si Congressman Umali ingon siya nga gikan kini sa small lady. Kining si Congressman Banal ingon siya na gibili lang daw dito sa iyang balay. Diba? Sa gate daw niya, gibili lang daw to dito. So in other words, kung kining duha ka kongresista nagikan ang ilang source from ang ilang papeles, ang ilang dokumento from an anonymous source, sa ato pa kining dokumento di ay grabe na gyud siguro kayong nagkatag gyud ay siguro kini. Diba? Na dunay mga anonymous sources na maghatag ani. So the question now here is, nganong naka-leak ang dokumento na matud pa sa mga opisyales sa PS Bank naman na sa sulod sa bank vault, di ba? Naka-lock and key na siya. Dunay mga personnel, duha ka personnel lamang ang pwedeng mugunit anang vault, duha lang ka personnel daw ang pwedeng magpaabri ana, etc. etc. Meaning to say, there are security measures diha sa bangko. So, para dili lang tingali mapahiya ang PS Bank, syempre, they cannot testify against their own interest. Mayroon yun na sila na peke ang dokumento. Pero kung katong time na gina-investigate yun nila, ngano makaingon man yun ka, ngano nagasulti man yun mo na peke kini, tungod lagi daw kay nay-highlight diri, nay nakasulat diri, nay nakasulat ya, gamay lang kayo na discrepancies. In other words, it probably came really from the authentic documents. Ang question din ngano naka-leak ang documents. And then of course, ikaduha, kung naay nag-leak sa dokumento, kanang tao nga nag-leak ana, ang tao na nagpakalat ana, ang tao na nagkawat anang dokumento is also criminally liable under our banking laws. So galikay lang sila karon na maghatag sila direct testimony implicating themselves and the bank na dunay leakage nga nahitabo. Pero kinihanlan ma-resolve man gyud kining mao nga issue. Kay obviously kung moingon gyud na mo standby gyud sila sa ilang testimony na fake ang document. Then there might be a legal effect in terms of dito sa pagsabina sa mga bank accounts. Kay doon na kita'y ginatawag nga principle in law kanang ginatawag na fruit of a poisonous tree. Usually, gina-implement ni siya, ginagamit ni siya sa mga drug-related cases. Sama anang mo-raid ka og balay, di ba? Or mag-search ka sa usa ka balay, pero wala kay search warrant, unya na kay nakitang droga dito, di ba? Kung na kay nakitang marijuana, o na kay nakitang shabu dito, unya mao na ang gamiton nimo para makasuhan og violation sa Dangerous Drugs Act. Pag abot diha sa korte, kung it is proved that it was an illegal search, no? Or search na walay search warrant, or dunay mga teknikalidad diri, it becomes now what is called a fruit of a poisonous tree and therefore cannot be used as evidence against the defendant or the respondent or the accused. So,
dinhi karon ang argumento na po dinhi sa kining mga bank accounts. Kung legally defective ang subpoena tungod kay ang basihanan sa subpoena are fake documents, magamit ba nato kining prinsipyo nga fruit of a poisonous tree? In other words, tungod kay nag-search ta, tungod kay nagsubpoena ta based on an illegal document or a fake document, basin mahimong pong illegal or fake or inadmissible ang kining mga testimony and even evidence that was presented regarding sa bank accounts. So kana wala pa nato ma-determine because again, hindi pa natin na-determine kung whether or not fake ba or authentic ang katong annex kanang ginatawag na Annex A. Diba? So that's why medyo na-stuck up. I think we've covered 3 days tingali sa impeachment, no? 3 days or 4 days na the same issue. Para kining issue sa fake documents lang gihapon ang ginahisgutan. Because again, we have to first establish whether or not it's fake para ma-establish na po nato whether or not ang katong evidence na gipresent regarding sa bank accounts is legally admissible in court. So, kining mga teknikalidad ang medyo nakapadilatar aning pag-prosecute sa Article 2 and ang kining pag-complete nila sa pag-present sa Article 2. So I really don't know how long this is going to take. Okay. Unsa po imong inkasulti kalabot ni nga pasangil sa depensa congressman nga kuno gitanyagan og 100 million no ang kantidad sa proyekto ang matag senador kuna senator judges o aron ilang kontrahon si Chief Justice Corona kung may basihan ba ang maong pasangil, sir? Actually, ang defense was given until Friday, no, na maghatag sila sa ilang explanation nga nung naghatag sila og kanang press conference niya dunay pasangil lagi sa kanang 100 million peso na bribe offer. Pero sa akong tan-aw manggod, murag kuryente ni siya, nahimong kuryente. Nakuryentehan kining defense panel. Kay katong 100 million na bribe offer na ilang ginaingon, una nilang pasangil was 100 million pesos. Yun sila. Then later on, giretrakto or gi-clarify nila that it was not a 100 million peso bribe offer, kundi 100 million in terms of projects. Mo na siya ang murag nahimong clarification. But we have to remember also that each senator of the Republic of the Philippines has actually 200 million pesos in worth of projects sa iyang Priority Development Assistance Fund or PDAF niya. Sa mga kongresista, it's 70 million per year. Sa mga senators, it's 200 million per year. And actually, this month, February, sa bulan sa Pebrero, gitagaan na go signal ang mga senators to identify their projects na worth 100 million. So, basin dinhi na kuryente ang defense panel. Kay katong pasangil nila na 100 million worth of projects is not additional projects. This is actually 100 million pesos worth of projects in accordance with sa ilang PDAF. Kay first tranche naman sa 2012 karon pwede na mag-identify of projects ang mga senators. So, gitagaan na tingali og go signal ang mga senators to identify 100 million pesos worth of priority projects nila para ugikan dito sa ilang PDAF. So, base na kuryente ang defense, kay nakaabot sila, dunay 100 million pesos na ginahatag karon sa mga senators. Nawala nila masabtan, kay there's no congressman or former congressman dito sa defense panel, so they really, or senator, so they really don't know how this works, no? So, basing nakadungog sila, o balita na 100 million na ginahatag per senator, actually, tinuod na. But that is according to the Priority Development Assistance Fund sa senator. So, I think na kuryente yun sila. And I really think na kinihanlan, before sila maghatag og kanang magpanic or maghatag og usa ka press con, kinihanlan, they really have to verify kini mga sources nila o mga balita na nakaabot sila. Okay, Bert, una sa imong mga pangutana ngadto kang Congressman Carlo Nograles, balik ta una sa dugang pa mga panahon. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw.
Kaalam sa basic welding course ang dala sa Tatak-K ngadto sa mga out-of-school youth dinhi sa Barangay 40. Nahuman sa 15 ka mga batan-on ang usa ka semanang pagtuon sa pagwelding ug sila nakahimo og basketball boards alang sa ilang barangay. Pagkuman ako ani motiwas kog eskwela dito sa Indonesian. Salamat ko na ako higayon na maka-abroad ani na kuan basic training na. Nagplano ko na mo proceed og NC3 para makumpleto na ko certificate. Magpadayon ang atong pag-alagad kaninyo kini ang inyong higala Congressman Carlo Nograles para sa Tatak-K. Kalambuan Dalatana. Balik na rin sa itong kalambuan daratanan. O siyempre, ang mga pangutana ni Bert, ang atukang Congressman Carlo Nograles. Bert? Okay, salamat ka Bangsal once again, no? Okay, Congressman, dirita sa mga pangutana nga kuno, ubay-ubay na ang nakadungog sa mga katawhan kalabot, meaning ginaingon nila constitutional crisis. Alang ni adtong dili pa pamilyar nining maong issue, unsa ba kining ginaingon nga constitutional crisis ug unsay mamahimong epekto niini sa atong nasod, sir? Kung unsay buti pasabot sa constitutional Yes, crisis. sir. Constitutional crisis, may tabo lang lamang kana siya kung number 1, ma-violate ang constitution. And number 2, walay gina-offer pod na remedy ang constitution. Kalabot anang crisis. So, kano sa ba nato nadungog kining constitutional crisis? During the impeachment trial, nadungog nato kini kung katulagi, kung i-violate daw kuno sa Senate ang order sa Supreme Court. Ingon nila magkaroon daw constitutional crisis. Or kung ang Supreme Court makialam pod sila ug ilang hilabtan pod ug ilang pakialaman ang Senate sitting as an impeachment court. Ingon nila, that is also a constitutional crisis. Ngano man siya mahimong constitutional crisis? Kay syempre, kung pananglitan naghatag og order ang Supreme Court, ordering the Senate impeachment court to follow its order, no? Then dili mo sunod ang Senate impeachment court, magkaroon kita og crisis. Because number 1, there will become a violation of the Constitution. Kay ngano, nag-order na gud ang Supreme Court unya wala ka nagsunod. Dili ba medyo crisis ka na kay lagi matud pa sa Constitution that the Supreme Court has the power of judicial review and has the power to give a judicial decision on a matter or a question of law. Then wala ka nagsunod. Crisis. Labi na tungod kay ang Constitution does not offer a remedy. Walay remedyo. Kung dili mo sunod ang Senado sa Supreme Court, unsay may tabo, unsay remedy. Saka na pud kagbalik sa Supreme Court, dili naman gani siya maminaw sa Supreme Court. So, that is called a constitutional crisis. 'Di ba? Kung wala magsunod ang Senate sa Supreme Court. So, ano ang magiging effect niyan? Of course, magkagubot ta. Magkagubot in terms of ang atong mga tao, ang atong katawhan, and bisan ang naa sa Senate or nasa legislative branch or sa executive branch or judiciary will not know whom to follow. Kinsa ba sundo nato ani? Ang Supreme Court ba or ang Senado? So magkaroon ng crisis because right now nagkabanggaan na ang 3 branches of government. Nagbanggaan sila, nagkabungbong, nag-away na ang 3 branches of government, and now papilion nato ang tao kinsa bay atong paminawon dinhi, kinsa bay atong kampihan dinhi. So, again, there is a violation of the Constitution, and number 2, there is no legal remedy. That's why importante itong giingon ni Senator Miriam Defensor Santiago when she said the reason why she voted to respect the TRO of the Supreme Court is because sila ang may final chance to avoid a collision. Diba? Eh, mag-collide na eh. There was a legal question now whether or not to follow the Supreme Court. And who had the last chance to avoid the collision? It would be the Senate. Kaya sila, kung banggaan pa ni, collision pa ni, ikaw ang dunay last chance na maglikay para dili mo magbangga.
So that was the opinion of Senator Miriam Defensor Santiago. So kining impeachment karon has, especially because ang Chief Justice ang gi-impeach, no, ang under trial din there will always come these opportunities for a constitutional crisis. That's why sa akong tanaw pod, no, for me, the question on whether or not makialam ba ang Supreme Court din because there's a petition now sa Supreme Court. Nag-petition si Chief Justice Corona sa Supreme Court that the Supreme Court now has the ang prayer niya sa Supreme Court is for the Supreme Court to halt and stop the impeachment. Kay lagi defective daw kuno ang impeachment complaint, that they're not following due process, etc. Wala silang magsunod sa Constitution. That's very dangerous. Kay what if the Supreme Court will now say, okay, stop niyo yung impeachment. Unsay may tabo? And then now it becomes now a question of who has jurisdiction here. So for me, para kanako unta, no. Dito sa petition, dili na unta makialam ang Supreme Court din and just let the impeachment process go its way. Para dili ta magkaroon og kining ginatawag na constitutional crisis. Congressman Carlo, doon na po'y reklamong impeachment ang ipasa kabato kang Presidente Noynoy Aquino tungkol sa pagbaligya sa usa ka propiedad dito sa siyudad sa Baguio ngadto sa usa ka mall developer. Unsa kaha ang may tabo nining mao nga reklamo, Congressman Carlo? Ang sa akong nahibaw-an, dunay private complainant. And the private complainant has already actually made a complaint, no? Ang akong nasabtan, no, akong nadungog na istorya is that the private complainant already has a complaint, no? Naghimo na siya ng reklamo. Karon kining complaint iyang gihatag or gitagaan og copy, I think si ang bagong minority leader karon si Congressman Danny Suarez. That's why nakadungog tagbalita na si Congressman Danny Suarez and the minority are seriously considering that complaint. Wala siya. So I don't know whether na-file na ba kining complaint sa Secretary General kay as a complainant, kunyari kintahay private complainant ka, pwede man nimo na siya i-file sa SecGen and then you just have another congressman endorse the same. Pero kung private complainant ka, gihatag nimo sa Secretary General sa House of Representatives, nya dili ka congressman, dili na siya pansinon sa SecGen, dili niya, in other words, dili niya ipasaka or ihatag ka na sa Committee on Rules or even the Office of the Speaker kung walay congressman na mag-endorse. Okay. So right now, I think the situation is, ang status is naay complaint pero wala pa'y congressman or congresswoman nga nag-endorse sa maong complaint. According to Speaker Belmonte, dead on arrival daw na. Siguraduhon daw niya pag abot anang reklamo dito sa House of Representatives, patyon gid daw dayon nila siya. Now, unsaon nila pagpatayan na ang sa akong naibaw-an, the only way you can kill that complaint once it's endorsed by a congressman is pag-abot dito sa Committee on Justice, pagbotohan na ninyo na insufficient informed. Once it loses dito sa insufficiency informed,